time. No, this gold we will put it in locker. Yes, I know that. Because you just bought. Live ata. Oh, master. Karna. Kasi Yancho. Ay mo rute jay. What are you bringing for me? Are you bringing the one I asked you to bring? So, ayan. Nagpabili ako ng sandwich kay Nick. Awit siya. Naglilinis. Merong carry. Mango. Nakulang siya dito sa may bahay-bahay. He is always coming here or not. Get it in hand. Pinapakinggan ko yung baby. Guys, nag-aano na siya. Sumisipa na. Nafe-feel ko na yung bubbles sa tiyan ko. So, tuwing 9 o'clock talaga siya nagigising. Laki na ng tiyan ko. Mommy. Tamay chokro lat maras na na. Ekdam. Ahu karas ka na. Ahu karas. Nagsusuot siya ng earrings niya. Badli kardido pa siya buti. Akili wakat badli kardido. Live tao. Live tao master. Karna. Okay. Bararo. Age perdido. So, ayan si Sonal Masi. Sonal Masi. Kemcho. Ay mo rute jay tame. Jo. Ay kay Jawano tame. Where are you going? Kay Jawano. Hospital and paying all the bills. Come. What bills you have to pay? For your Sriman, baby shower bill. So they're bringing the checks and everything. Ayan, now after the party, now it's paying time. And then we will put gold in locker also. Gold. Paying time. No, this gold we will put it in locker. Yes, I know that. Because you just bought, right? Yes. We just bought another set of gold for Jan. Chal. Chala, you go. Bye. I'll buy me sandwich. Okay. Aje bolat maras. Milan, ekdom. You take care then. Up until now, gumagalaw pa rin siya, be. Edit lang ako ng video dito, guys. And habang nag-e-edit, iniinom ko itong orange juice na ginawa sa akin ni Mommy. So, sobrang ingay dun sa labas kasi merong under construction. Check is 10:40 AM. So, umalis nga si na Milan. Kahapon kasi bumili sila ng mga ginto para kay Janu. So, nilagay na nga nila dun sa tamang lalagyanan para hindi na mawala dito sa bahay kasi sobrang hirap ng buhay daw dito sa sa India, sa lugar namin. Kaya sobrang daming nagnanakaw ay nagkakawalaan. So, mas mabuti na daw kung nakalagay sila dun sa dun sa safe na lalagyanan. Hindi kami nagsistore ng mga napakaraming ginto dito sa bahay namin. Talagang talaga sila, naka safekeeping talaga. So nagbayad na rin sila ng napakaraming ginastos nung shriman or baby shower ko. So pumunta na sila para mag-settle ng mga payments doon. Tapos meron na kaming inaasikaso na din namin yung tax namin kasi magbabayad na kami ng napakaraming tax dito sa India. Pero alam nyo ba, guys, ang kagandahan lang dito, kami lang dalawa ni Milan yung nagbabayad ng tax. Pero si father-in-law, walang binabayaran na tax kasi yung government ng India, pag farmer ka, 0% tax yung babayaran mo kahit na nag-earn ka ng napakaraming pera. 10 million, 1 million, 2 million, kahit magkano pa yan, as long as it's from farming income, wala kang babayaran na tax. So, swerte yung mga farmers dito, especially kung marami silang mga lupain na sinasaka. So, yung nag-adapt sa akin na family, ay naku, napakayaman nun, guys. Merong 35 hektaryang lupain and sobrang dami nilang kinikita and sobrang well off nila.
And wala silang binabayad na tax. So, sobrang maano yung mga farmers dito sa India. Daming benefits na binibigay ng government. So, inumin ko lang to guys. Wala masyadong ganap ngayong araw. Umalis na rin si Jano kahapon. Sinabay na nila ng pagbili ng ginto at saka pag-drop sa kanya. So, natapos na yung natapos na yung bakasyon niya. So, babalik na lang daw siya after 3 months. So, tignan natin kung after 3 months nga ba. Kasi hindi ko kaya nang wala si Jan dito sa bahay, guys. Nakakainip ng sobra dito sa bahay pag wala si Jano. And sobrang maalaga talaga si Jano. Kaya, iba pa rin talaga pag nandito siya. So, sabi ko kay Milan, every Saturday, Sunday, sunduin niya si Jano para samahan ako dito sa bahay. And, makapag-bonding kami. So, ayun. Balitaan ko kayo mamaya. Kahapon nga nagpunta sila sa Barodra. So, binilhan ako ni Mami ng napakaraming oranges. Ayan. And yung orange juice kanina na ininom ko, pinigana niya. And sabi niya na kapag gusto ko pa daw, sabihan ko lang siya. And meron siyang binili sa aking sweet tamarind. Ayan no. Nova sweet tamarind. Kasi mahilig ako sa pagkain ng mga maasim. And dito, ang dami naming pakwan. Meron kaming pakwan. So, naghati na siya kanina. So, kakainin ko yan mamaya pag lumamig-lamig. Pero mayroong problema sa mga prutas dito, guys. So, nung bumili kasi si Milan ng prutas na grapes, so, kinain ko yon. Pero nung kinain niya, nagkaroon siya ng rashes sa ngalangala. Hindi ko alam kung ano yun. Parang, yung ngalangala niya, nagkaroon ng infection. Tapos, dahil nga nagtatrabaho siya sa hospital, parang nakita niya na napakaraming cases na kapareho ng case niya. So, ang sabi niya sa akin, wag muna akong kumain ng mga grapes kasi sobrang daming mga chemicals yung ginagamit nila dun sa grapes. So, nangyari nga sa kanya. So, ayaw niya na mangyari din sa akin and sa baby. Pero kumain naman ako, hindi ko alam. Siguro kanya-kanyang reaction. Pero sobrang dami kong kinain nun na grapes kasi mahilig nga ako sa grapes, mahilig ako sa orange. Hindi ako kumakain ng apple, nagsawa na ako. Pero mahilig din ako sa maasim, kagaya na lamang ng mangga at saka nitong tamarind. Kaya sinabihan ako ni Milan na iwasan ko muna yung grapes. And kung gusto kong kumain ng grapes, ibabad ko muna daw sila ng 30 minutes sa tubig. Tapos pakahugas ko bago ko kainin. Kasi nga sobrang dami nila mga chemicals na pinaglalagay. Pero sabi ko hindi na ako kakain. Meron namang orange, saka tamarind, saka watermelon. Yun na lang yung kakainin ko para iwas nga rin sa chemical sa baby. So ayun. Kala ko pa naman, kaya pala ganun guys kasi para daw mas malalaki sila yung mga grapes. Kaya sobrang daming chemicals yung nilalagay nila. Buti na lang yung mango farm namin guys. Hindi namin nilalagyan ng chemicals ngayon. So, organic siya. So, marami niyang bibili sa amin kasi alam nila na hindi kami naglalagay ng chemicals. Kung naglalagay man kami, mga pesticides lang. Pataboy dun sa mga insekto. Para hindi kainin ng insekto yung mga mangga namin. Pero otherwise, organic. So, agad na ubos talaga yung mga mango namin. So, malapit na yung mango season. Papaya season ngayon. Papaya, meron pa kaming harvest every now and then, inuubos lang, tapos ikakat na yun, tapos pinapalaki na namin yung mga banana. Then yung mango, magsistart na yung harvest ng June, July. So, pag bago ako mga anak, matatapos na yung mango season. Tapos, magbibisi na kami sa baby. So, hinihintay ko lang dumating sina Milan and sina mother-in-law, wala pa sila. Kasama ko ngayon si Papa, actually, hindi siya pumunta sa farm kasi walang trabaho sa farm. And nakatulong din sa amin na nagtatrabaho na sa farm si J. Dickbay. So, he's handling yung papaya farm. So, ayun. Medyo kumonti yung mga loads nila. So, balitaan ko kayo sa mga kaganapan mamaya. Nasa Milan, what are you bringing for me? Are you bringing the one I asked you to bring? The light plus I look. Why? Haven't taken bath yet or what? No, I haven't. Yeah! So, ayan. Nagpabili ako ng sandwich kay Milan. I will be eating this today. So, how many sandwich you bought? Two? Two only? But I got something else for you. I don't like this. You like donuts? No. You said you like donuts. You should have bought much more of this paneer tikka. That was only 2 left. Oh, it's already sold out. Anything else? Puff.
Puff, okay. For merienda. Yes, and then ketchup. Ketchup. So, ayan guys, binilhan ako ni Milan ng sandwich, paneer tikka puff, at saka donut. You can eat it right now. Yes, I will eat it for lunch. Chalo. Basta guys, meron nagbebenta ng chat patichana. Jai Samnaran. Jai Samnaran. Bola ba na chat patichana? Okay, naglilinis kasi si Masi dito, kaya awet siya. Naglilinis kasi sila, oh. Kaya medyo maalikabok. Ngayon naglalako siya, guys. Akit lano siya? 20 rupiah. Mogu na para siya, bay. 20, local happy do, local paisa. Milan is smoking. भैया मोगू का रश मने फॉरेनर એટલે બાકી 10 રૂપિયા છે ખાલી કેવું ગંગાફઈ સારી વાત છે 10 રૂપિયા દેજો હે મિલાન આ 20 રૂપિયા કે જ ફોરેનર જોયું એટલે બાકી 10 રૂપિયા છે ખાલી હા જો જોયું આ લઈ લો ને ચાલો ખાઈ લો આ હું છે ભાઈ ખાવાના તમે લોકો આ હું કહેવાય चटपटी ચટપટી चटपटी छाना वो तीखा ना करता Pero tikko आता મને લાઈક this is onion tomato and mango मरचा नाखो ઓનિયન ટોમેટો મેંગો And then this chili is- માં નાખે chili chili na green chili na no green chili પવિન બપોર તને પણ લાગ્યો તો and then mix niya તમે harami છે ખાઈ લીધું તમે નહીં already ખાધુલી chili chili powder આવ આવ 2 મિનિટ ઉભા રહો ખાટું વધારે કરજે મસાલો so ayun meron na siyang customer તો તાહું છે પતી ગયો તો ખાટું જ છે થોડો વિનેગર meron siyang lemon Vinegar dito chutney. vinegar siya મજા આવે બહુ કેરી નાખી દઉં ઉપર કેરી નાખે વધારે barabar siya મીઠી છે nakid merong curry mango agad andar siya mango ચાલશે ને નો and then ini-mix niya યા agad ano siya 10 rupiah 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા 20 રૂપિયા rapid હા તમારું 10 જો આ 10 કહેવાય માસી પછી મારું 20 છે એકમ પોતે 10 આને રૂપિયા. ગાડી પર ઉમર જો હે થગો જ મને હે ને 20 જો જો બાયા તા 10 રૂપિયા છે ગાલી હા બરાબર છે છેતરા છે છેતરા માસી 10 રૂપિયા માગે મારું 20 આ ચાલે ના ચાલે ને ના ચાલે હા ચાકી જો તમે આવ આવ લે ચાલો લો ચાકી જો આ ના ચાકે તમે લસણ ડુંગળી છે પણ પાપા ના ખવાય try it મેં ચાખ્યું I will પણ. try also Ilan? મસ્ત છે રાઈટ છે તો Ito yung bura sa bancak. Meron dito. What? ચીકપી chickpea siya right I will go and taste it so tikman natin guys naglalako lang siya dito sa may bahay-bahay he is always coming here or not get it really? in hand He's not always going here, no? Sometime only. Ayan. So, meron siyang onion, meron siyang tomato, meron siyang lemon, and green mango. Very tasty. It's not tiku. very tasty na Only proper, proper amount of masala. Question and answer tayo ngayon, guys. And sagutin natin yung question ng isa sa mga viewers natin dyan. And tinatanong niya kung magkano nga daw ba yung usually nagagastos pagdating sa mga selebrasyon na ganito, kagaya na lamang ng baby shower. So, sasabihin ko po sa inyo yung mga naging costing namin
Lalo na nagbayad na si Milan ng mga naging expenses namin. So, umpisahan po natin sa decoration. So, sa decoration guys, yung stage, kasama na yung mandap, means yung balumbong, kasama na yon. At saka yung sa lugar kung saan nagluto sila ng pagkain, kasama na rin yun. So, nakagastos kami doon ng 50,000 rupees o nasa mga 34,000 pesos. Sa pagkain naman, nabanggit ko nga sa inyo na yung pagkain yung pinaghahandaan dito. And since vegetarian yung mga tao dito, walang mga karne-karne na binili. So, puro gulay lang, mga spices, mga grains, mga lentils, ganyan. So, nakagastos po kami ng 150,000 rupees o nasa mga 100,000 pesos pagdating sa pagkain. Tapos, nung mismong mismong shayman or baby shower, nagkaroon po kami ng photographer. So, para sa photographer namin, 20,000 rupees o nasa mga 13,500 pesos. And yung nakita nyo yung sari na binili ko, actually, dahil ako yung pinakabida doon sa baby shower kasi nga, ako yung pinaka main attraction. Ako lang yung binili nila ng damit. And yung mga kasama ko like si Jano, Mommy, sinuot na lang nila yung mga lumang damit nila tsaka si Milan. So, hindi na kami masyadong gumastos pa dito sa damit. Ako lang yung binilhan nila ng damit, which is yung sari na suot-suot ko na green. Nakagastos kami doon ng 25,000 rupees o nasa 17,000 pesos. Pagdating naman dun sa gold na binili ni Mommy para sa akin. Well, hindi na natin i-compute yun. Pero, bumili si Mommy ng gold pang ireregalo sa akin. So, part din siya ng gastos, which is 200,000 pesos. So, hindi na natin i-compute yun kasi nasa akin naman yun. So, hindi siya considered as gastos. Pero, kapag baby shower, kailangan bumili ng mother-in-law ng regalo para sa daughter-in-law niya. So, dito rin sa India guys, kapag meron kang certain na occasion, kailangan mong magbigay ng pera sa mga relatives mo, sa mga sobre-sobre. So, before pa yung mismong baby shower, kailangan naming ibalot na yung mga sobre. And nakapamigay kami ng at least 30,000 rupees o nasa mga 20,000 pesos na sobre sa mga close relatives. And then, napansin nyo ba nung naglagay ng rack si Jano or bracelet sa akin? So, galing yun sa family ni Jano, which is yung family ni Nahet Kumar. So, nung binili nila yon nasa mga 42,000 rupees. Pero, kailangan naming ibalik ng mas mataas yung value. So, nasa mga 51,000 rupees yung binigay namin na sobre sa kanya kapalit nun sa rackry or bracelet na tinali niya sa kamay ko. So, nasa mga 35,000 pesos. So, yun yung mga naging gastos namin nung baby shower. Pero, syempre, meron din kaming natanggap doon. Yung gold, hindi ko na kinuwenta. Yung rackry na binigay sa akin ni Jano, which is yung bracelet, nagbayad kami ng 51,000 doon. Pero bumalik naman sa amin yung 42,000. Kasi nga, 42,000 yung halaga ng gold. 42,000 rupees. So, meron ding nagbigay ng mga money donation, like regalo sa akin. Dahil sa mismong baby shower, kumain sila. So, nakalikom kami ng 66,000 rupees. Kung hindi ako nagkakamali, nasa mga 40,000 pesos yon. And, meron akong 13,000 rupees na nakolekta sa mga taong kamag-anak namin dito na pumupunta. And, dapat kasi pupunta ako sa mga bahay-bahay. Pero, since nga, mababa yung matris ko, hindi ako nagbahay-bahay. So, sila na mismo yung pumunta dito sa akin at nagbigay sila ng pera, which is 13,000 rupees yung nalikom ko. So, nasa mga 8,000 pesos yun. So, kung kukumputin natin, kumputin ko lang ha. So, kinompute ko nga guys. So, yung nagastos natin is 326,000 rupees o nasa mga 220,000 pesos. Pero, meron nga bumalik sa amin na yung bracelet na halaga ng bracelet which is 42,000 rupees and money donation na 66,000 and yung food na money kung saan magbabahay-bahay ako na 13,000. So mababawas natin yon. So ang pinaka net na naging expense natin is nasa mga 200,000 rupees o nasa mga 150,000 pesos.
So, yun po yung nagastos namin sa baby shower na naganap noong isang araw dito. Pero, depende naman kasi sa'yo guys kung gusto mong pakainin yung buong barangay, kung gusto mong bonggahan yung handa mo, kung gusto mong mas grande yung stage mo. Kagaya na lamang ng pinsanin na Milan, which is sina Mohini Bobby, since marami silang inimbitahan and simple lang din yung pagkakaayos ng ano nila, decoration, wala silang binayad. Everything free. Nakuha nila and nakasobra pa sila ng 10,000. So, ganun siya. Sa part namin, since wala yung family ko dito, wala yung side ko, so, kalahati lang yung nakuha namin. Tapos, parang ganun din. Siguro mas marami lang yung in-expense namin pagdating sa mga damit ko. Yung damit ko kasi medyo mahal, 25,000. So, yung mga pagkain talagang masasarap na pagkain yung hinanda. So, talagang all out kami ngayon. Pero, konti pa yan ha guys, kumpara sa city. Kung merong mga gumagawa ng ganito sa city. Yung expenses namin, konti pa yan. And wala pa yon kumpara sa mga talagang mayayaman sa city. Kami dito kasi guys, kung sabi nga namin ni Milan, kung hindi lang talaga required na gawin ito, hindi na rin namin gagawin kasi wala kaming kaano-ano ni Milan pagdating sa pagse-celebrate. Kasi napapagod lang kami and mas gusto namin na yung hindi hassle na buhay kasi sobrang hassle kapag nagse-celebration. Pero kinumbinsi nga kami ni na mother-in-law na last na lang, so gawin na natin. So ayun, yun yung gastos namin guys. And I hope naliwanagan kayo sa explanation ko and nagkaroon kayo ng idea kung ano ba yung sistema dito sa India and kung ano ba yung pricing ng pagkain sa venue. Actually, hindi kami nagbayad ng venue kasi dito lang sa harap ng bahay yung baby shower. So, ayun. So, thank you guys for watching. Kung meron kayong mga questions, sabihan nyo lang ako sa baba. Sasagutin natin yan.